Eto mga kababayan tinawag di umanong bugok ng ilang mga netizens si Manila 6th District Representative Benny Abante. Ito'y matapos manawagan ang kongresista kay VP Sara Duterte. At ayon nga po kay Abante mga kababayan, I think the Vice President should come because she continues to make a mockery of Congress. Mandato namin to mandato ng Senado ito. Ibig sabihin the office of the Vice President can make a mockery of constitutional mandate of Congress to investigate and to put an impeachment court, dapat humarap siya. Siya ang mag-explain, wag niyang sasabihin yan sa mga staff niya. Siya mismo, nakakaawa po yung staff niyang nag-e-explain Siya na mismo mag-explain. Tinatawagan ko ngayon si Vice President. Maawa ka naman sa mga staff mo. So ayan nga po ang sinabi ni Abante kay VP Sara Duterte mga kababayan. Habang buwelta naman ng mga netizens sa comment sections. Ang galing-galing umano magsalita ang bugok na kongresistang si Abante. At sinasabi nga po ng karamihan mga kababayan na hindi naman daw nanalo nung nakaraang eleksyon itong si Abante Pero bakit daw sobrang lakas umano niya makakahol sa pangalawang pangulo? Sa ibang balita naman po mga kababayan, isang mas bugok di umanong vlogger ni PBBM ang tila umamin at naghihintay daw na mapansin siya ng Pangulo at ni Martin Romualdez para mabigyan umano ng bayad sa paninira niya sa mga kapatid na Muslim at kay Senator Robin Padilla. Alam niyo, kahapon kaya natakot yung asawa ko kasi may nag-message sa cellphone ko na na-trace na nila dito, na-trace na nila. Aktay kadiha, na-trace na daw ang kanyang lugar mga kababayan. Kaya natakot na daw ang kanyang asawa. Ito pa, ito yung kanyang mas mahabang video, panoorin niyo mga kababayan ha. Kaya nagbigay po siya ng 14 pesos. Salamat. Mabili na din niya ng sigarilyo, nakalimutan ko. Di nga pala ako nagsisigarilyo. Kala ko nagsisigarilyo ko. 14 pesos kasi tag-7 yung Marlboro Namulubay na sa ugag Alam niyo, kahapon yata, no? Kaya natakot yung asawa ko kasi may nag-message sa cellphone ko na na-trace na nila dito, na-trace na nila. Alam na nila yung lugar ko, yung area ko, ano ko, kasi nagpasa sila na mapa. Alam niyo yung apps, pinakita sa akin yung sa messenger yung area ko na talagang totoong nakita na niya. Kaya yung asawa ko, gustong umalis. Sabi ko, maghintay, baka may tumulong sa atin na, di ba? Pero wala Kaya, ayun, hindi ko alam saan siya na naghagilap ng pera para makaalis sila. Ayun, kaya huwag yung nagsubukan yung ginagawa ko kung mayroon mang gustong sumubok. Mahirap ang maging katulad ko na lumalaban para sa bayan. Pwede yung pamilya mo, yung anak mo, asawa mo mawala sa'yo. Sa bayan, sir. Madadala sa takot. Pero kung ito yung aking magiging karanasan sa aking pagtatanggol kay PBBM, buong puso kong tatanggapin. Yan tagapagtanggol siya ni PBBM Huwag ka mag-alala, Sir PBBM, hindi ako magbabago. Sa'yo ko, Sir Romualdez. Ay, Sir Romualdez. Dito siya magbabago. Kahit hindi niyo ako pinapansin, kahit, di ba? Nagmamakaawa ng gonggong Kaya mga kababayan, bukas abangan niyo ako Walang nagbigay. Walang nagbigay daw kayo. Walang nagbigay. Walang nagbigay ng tulong sa akin doon sa... Lasing na yata, no? Kahit hindi magbigay si PBBM, si Sir Romualdez, tuloy tayo. At kung ito ay pagsubok para sa akin, go. Sige, hanggang gusto niyo ako subukin. Hanggang sa mamatay ako,
Go. Walang iwanan, mga tol. Walang iwanan. Walang iiwan kay Bugyan. So ibig sabihin mga kababayan, talagang nag-aantay talaga siya ng bayaran siya. Ba? May iba pa itong mga video eh. May iba pa itong mga video na napanood ko, hindi ko na lang na isala dito. Mayroon siya sinasabi na baka naman mapansin ako. Oh, di ba? Obvious talaga mga kababayan na ito, kaya ito nagba-vlog. Dahil nga po sa may inaabangan, may inaantay talaga siyang bayad. Di ba? At mukhang napapasubo siya ngayon mga kababayan dahil dito, no, panoorin natin itong mga video na ito. Mukhang napapasubo siya dito mga kababayan. Pero may ibang leader ng mga tawag nito, mga muklo. Ang tawag namin sa mga tolonggis na Muslim, muklo. Yan ang itawag ninyo sa mga Muslim na sumasama sa mga rally-rally at gumagawa ng muklo. Yan ang tawag natin sa Masama kanila. lang sa rally? Walang pinagkaiba yan doon sa isang reliyon na imbis na iglesia ang tawag, igling. Yan, igling ang tawag namin sa mga yan. So ngayon, para maintindihan po ninyo at para tayo po ay makapagbigay ng magandang komento, eto't panoorin po natin mga minamahal ko mga kababayan ang video pong ito. Siguro, si Rintol po, hanggang daldal na yan. Hindi totoo kung ano mga sinasabi niya. Tupukan niya kahit ngayon, nandito na kami. Kalkalin niya si Robin Padilla. O kaya saktan niya, subukan niya, saktan niya. Kung gusto niya, kahit anong gusto niyang laban. Ready na kami, handa na kami mga kapatid ng mga Muslim para ipaglaban. Ayan ang mga kababayan, pakinggan niyo. Mamamayan Pilipinas. Damay-damay tayo sa pangyayaring nakawan ng kaban ng bayan. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang Muslim, pati Christian. Lahat. So yun mga minamahal ko mga kababayan, alam nyo sa totoo lang, ako ay natatawa na lamang po sa mga leader ng Muslim na to. Hindi po to pangkalahatan na leader ng Muslim ha. Ito pong tolongges nito, itong nagsasalita na ito. Ito po ay naghahangad kasi ito ng posisyon na pinaimbestigahan ko yung taong ito. Itong muklo na ito ay talagang mukhang pera pala talaga to, no? At gusto niya, siya yung may kapangyarihan. Ngayon, dahil itong tao Hindi, no? Pinaimbestigahan ko itong taong ito. Kanina lang, nagmamakaawa ka na, no? Na may manglimos sa'yo, di ba? Ngayon, sabi mo, pinaimbestigahan mo itong taong ito. Kanina lang, takot na takot ka kung malis na nga yung asawa mo, di ba? Kasi nga, naditik na kayo ang lugar mo dyan. No? Sasabihin mo ngayon, pinaimbestigahan mo, saan ka kumuha ng pera? Huwag mo sabihin na kung may connection ka sa mga sundalo, sa mga NBI, or sa mga pulis. Ngayon, kung may connection ka, alangan susunod sa'yo kaagad yung mga NBI at mga pulis at mga sundalo. Diba mga kababayan? Unless kung may kumpas doon sa taas, sa mga nakakataas doon sa mga sundalo, sa mga pulis, sa NBI. Diba? At least kung magkadikit kayo. Kasi kung susundan natin ang logic at argumento nitong mama na ito, mukhang kung wala man siyang mga koneksyon sa mga intelligence na official sa ating bansa, may pera siya para mag-private investigation, magbayad. Dahil takot nga siya di ba? Di nga siya makaalis Pero, Bimar, paano naman nagkapera ito? Namamalimos nga nung isang, isang video. Siyempre lang yan. Iba nga, sabi niya, nagpapapansin nga siya, gusto siyang, nag-aantay nga siya ng bigay ni Marcos at saka ni Romualdez. Baka nabigyan na. Ayan po mga kababayan, baka nga napansin na ito ng pamahalaan. Kaso nakakaawa lang ang ganitong klasing vlogger mga kababayan gumagawa ng mga videos para siraan ang kalaban ng administrasyon at ang masaklap dyan dinamay pa ang mga kapatid na Muslim para lang mapansin at mabayaran ng administrasyon sa kanyang matinding paninira. Kaya ibang klase rin ang mga ganitong tao.